Maraming taon na rin po akong naglilingkod bilang isang manggagawa o isang pastor. At sa panahong ito, napansin ko na kahit mga regular sa simbahan ng ilan, mga nagbabasa ng Biblia, mga aktibo sa gawain, madalas po ay nalilito pa rin sila kapag tinatanong ko kung saan ka pupunta kung ikaw ay pumanaw at mawala na dito sa lupa. Ang karaniwan pong kanilang sagot, "Pastor, basta nagdadasal ka, tumutulong sa kapwa, at nagsisimba, marahil ay papapasukin ka na ni Lord sa langit." Well, sincere naman sila sa kanilang mga ginagawa at sa kanilang akala ay nasa totoong pamamaraan nga sila ng pagpunta sa langit. Pero isip-isipin nyo, taos-puso rin ng sincere ang isang taong may sakit na uminom ng isang bote ng lason na nag-aakala na yun ang tamang gamot. Subalit, kahit gaano man siya kasincere, mamamatay pa rin siya dahil mali ang kanyang ininom na gamot. Mga kapatid, ganito rin po ang pananampalatayang taliwas sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi po, ang sincerity na walang katotohanan ay walang kabuluhan. Pagkat hindi naman pipiliin ng Diyos ang pinakamasipag o pinakamabait, kung mali naman ang kanyang pinaniniwalaan. Ang akala kasi ng marami kapag gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa, yun na magiging batayan upang ang isang tao ay makapunta sa kaharian ng Diyos. Ito po ay mga maling katuruan na wala namang basihan o hindi nakasulat sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kung ito ang ating paniniwalaan upang makarating sa langit, para ka rin lang tumatawid sa isang tulay na sira o putol at walang patutunguhan. Anumang pilit mong gawin, tiyak na hindi ka makakarating sa nais mong tunguhin, at yan ang kaharian ng Diyos. At yan po ang mga dahilan kung bakit binalaan ni Apostol Pablo ang mga taga-Pilipos sa mga naglipa ng maling katuruan noon sa panahon niya at lalo't higit sa ating panahon ngayon. Kaya sa umaga pong ito mga kapatid ay aalamin natin kung bakit hindi ang relihiyon, hindi ang mabubuting gawa, kundi ang ganap at sapat na ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ang tanging daan sa ating kaligtasan. Subalit bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, atin pong munang basahin ang talata natin para sa pag-aaral natin ngayon. Matatagpuan po ito sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kabanata 3, talatang 1 hanggang talatang 3. Pilipos Kabanata 3, talatang 1 hanggang talatang 3. Ang tunay na katwiran. Kahuli-hilihan mga kapatid ko, mag-alala kayo sa Panginoon. Hindi sa kalabisan para sa akin ang muli kong isulat sa inyo ang dati kong mga naisulat. Sa halip, ito ay upang kayo ay ingatan. Mag-ingat kayo sa mga aso, sa mga gumagawa ng masasama, at sa mga sumusugat ng kanilang katawan. Sapagkat tayo ang tunay na mga tuli na naglilingkod sa tulong ng Espiritu ng Diyos, at ang pagmamalaki ay na kay Kristo Jesus at hindi sa anumang ginagawa sa ating katawan. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at banal na Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong oras na ito at kami lumalapit na mayroong puso ng pasasalamat at pagpapakumbaba. Salamat po sa pagkakataon sa aming pagsamba at makakapakinig kami ng iyong dakilang salita. Panginoon, buksan niyo po ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang tunay na pamamaraan ng kaligtasan na nagmumula lamang sa inyo. Tulungan niyo kaming iwasan ang pagtitiwala sa aming mga sariling kakayahan o mga gawa at aming ituon ang aming pagtitiwala at pag-asa sa iyo lamang, Panginoon. O banal na Espiritu, mangusap po kayo sa amin sa pamamagitan din ng inyong dakilang mensahe. Linisin niyo ang aming puso, itubid ang aming landas, at itanim sa amin ang tamang pagkaunawa kung anong ibig sabihin
ng tunay na pagtitiwala sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aking panalangin. Amen. Sa atin pong talatang binasa, muli na naman pong nagbigay si Apostol Pablo ng mga matinding babala laban dito sa mga huwad ng tagapagturo ng pananampalataya. Ang tinutukoy niya po yung mga taong nagtuturo tungkol sa mga rituales, pagsunod sa kautusan ni Moses, at ganoon din sa sariling kabutihan na kailangan daw para sa kaligtasan. Ngunit sa gitna po ng babalang ito, maliwanag po na ang kanyang banggit sa katangian ng isang tunay na mananampalataya ay napag-aralan natin nung nakaraang linggo. At upang maging tunay na Kristiyano, kailangan lubos ang pagtitiwala sa Panginoong Hesus. Hindi po pwedeng peke o hindi totoo ang iyong pananampalataya. Dapat ay matuwid at merong saysay, makabuluhan o katotohanan ang nilalaman ng iyong pananalig sa Diyos. Sapagkat ang kakanyahan ng tunay na Kristyanismo ay ang ganap na pagtitiwala sa pagkakatawang tao ng ating Panginoon at kasama rin po yung kanyang ginawa para sa ating kaligtasan doon sa krus ng Kalbaryo. Samantalang yung huwad o peking pananampalataya, bukod sa pagtitiwala daw, sabi nila, kailangan pa rin nating magdagdag at meron pa tayong dapat na gawin. Kulang daw ang pagbayad ng Panginoon sa kasalanan ng sandaigdigan, kaya upang maligtas, kailangan nating maglapat ng mga ibang sarili-sariling kaisipan o pansariling kilos o mga gawa. Mga kapatid, nilinaw po ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat na ang kaligtasan ay hindi sa gawa, kung hindi sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kaya dapat tayong maging mapagbantay sa mga maling katuruan na maaaring makapinsala sa ating pananampalataya. Nais ko pong simulan ang ating pag-aaral tungkol sa mga binanggit ni Apostol Pablo na tungkol dito sa mga huwad na tagapagturong ito. Sino po ba ang mga ito? Sa talatang 2 ng ating teksto, ang sabi po doon, mag-ingat kayo sa mga aso, sa mga gumagawa ng masasama, at sa mga sumusugat ng kanilang katawan. Atin pong bigyan ng pansin ang mga pariralang ito at simulan natin dun sa una, mag-ingat kayo sa mga aso. Alam niyo po, sa kultura ng mga Hudyo, ang salitang aso ay isang uri ng mababang pang-iinsulto na ginagawa nila ng panahon na yon. Ito po ay karaniwang tumutukoy sa mga masasamang tao o yung mga negatibong mga tao. Mababasa po natin sa aklat ni Mateo, Kabanata 7, talatang 6, huwag ninyong ibigay ang mga aso sa anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perla sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ng kanilang mga paa at mga balik at kayo'y lapain. So, ito po ay tungkol sa mga taong may masasama o mga negatibong ugali. Samantalang dito sa ating talata ay biniligtad po ni Apostol Pablo ang paggamit ng salitang ito. Ang kanyang tinutukoy na mga aso ay ang mga taong nag-aangkin na makadiyos pero nagtuturo naman ng maling daan sa kaligtasan. Ito po ay mababanaag natin sa aklat ni Isaiah, Kabanata 56 at talatang 11. Para silang asong gutom, walang kabusugan. Sila ay mga tagapagturo na walang pangunawa. Ginagawa nila ang anumang magustuhan at walang iniisip kundi ang sariling kapakanan. Mga kapatid, ang mga taong ito, ayon kay Apostol Pablo, ay mapanganib dahil kagaya ng mga ligaw na aso, sumusugod, nangangagat at nagkakalat ng sakit o ng rabis sa lipunan. At hindi rin po nakakapagtaka kung bakit sobrang gulo o napakagulo ng ating daigdig ngayon dahil napakaraming paniniwala ang naipakalat ng mga maling tagapagturo. At kasunod nga po nun, bukod sa tinawag niyang aso ang mga ito, sa kanyang babala ay binanggit niya pa rin, sabi niya, mag-ingat kayo sa mga manggagawa ng masama. Ang tanong po, sino naman itong mga manggagawa ng masama? Now, ang parirala pong ito na gumagawa ng masama, dito po ay hindi basta tumutukoy sa mga kriminal o mga masasamang tao sa pangkalahatan,
Kung hindi, mayroon pong partikular na konteksto ang kanyang binabanggit. Ang pag-uusap ay relihiyon. Ito po ay tumutukoy sa mga Judaizer ng panahon na yon. Ang mga Judaizer ay grupo ng mga Hudyo noong unang panahon na nagpupumilit na ang mga hentil, mga hindi Hudyo, na naging mananampalataya ay kailangan daw sumunod sa kanilang kautusan ni Moses. Lalo na po yung mga rituales ng pagtutuli at mga pag-iingat ng mga seremonya ng batas. Kasama na rin po ang pagsunod sa mga tradisyon. Itinuturo nila na kailangan ng mga ito para sa kaligtasan ng kaluluwa ng isang tao. Sa madaling salita po, sinasabi nila na ang pananampalataya sa Panginoon ay tila hindi sapat kung walang mga gawa na patungkol sa kanilang binabanggit o mga kautusan. Ang ibig pong sabihin nila, kailangan maging kagaya ng mga Hudyo ang mga hentil upang maging tunay daw na Kristiyano. Kung napansin niyo po ay mukhang mabigat ang pagbibigay niya ng babala. Binitiwan ng mga salita ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos noong mga panahon na yon. Now, bakit po? Kasi siya ay dating miyembro ng Judaismo. Kasapi siya rito at mataas ang kanyang katangkulan sa relihiyong ito o sa sektang ito na kanyang kinaaniban noong panahon. Subalit, hindi siya eksaktong katulad nila na umaatake sa sulat ng mga apostol o sa salita ng Diyos. Ang kanyang pinaglalaban noon ay yung kanilang paniniwala na kailangang sumunod sa mga rituales. Kaya gano'n na lang ang kanyang pagtuligsa sa mga nagsasabing Kristiyano at hindi naniniwala sa pininiwalaan ng mga Hudaismo. Bagamat inaakala nilang gumagawa sila ng kabutihan, pagsunod sa batas, subalit itinuturing pa rin sila ni Apostol Pablo na ang kanilang mga gawa ay masasama sapagkat inalis nito ang biyaya ng Diyos at itinataas nila ang kanilang sarili bilang nagiging daan o nagsisilbing pamamaraan para sa kaligtasan. At ito po ay maliwanag na taliwas sa tunay na ebanghelyo ng kaligtasan. Sapagkat ang banggit po sa aklat ng Efeso Kabanata 2, talatang 8 hanggang talatang 10, dahil sa biyaya kayo iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi ito sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang sino mang makapagmalaki, sapagkat tayo ay kanyang gawa na nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na inihanda ng Diyos nung una pa man upang ating ipamuhay. Mga kapatid, maliwanag po na ang kaligtasan ay sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga gawa ng tao. Bagamat sila'y gumagawa ng mabuti, subalit ang kanilang pagkilos at paggawa ay sa maling paraan. Binabanggit po ito sa orihinal na lingwahe ng salita ng Diyos. Nang ibig pong sabihin nito ay literal na masasamang mga manggagawa. At ito'y ayon kay Apostol Pablo na kahit sila'y mukhang banal at mukhang relihiyoso ang kanilang ginagawa, katulad nga ng pagtutuli, yung seremonya at pagsunod sa kautusan, subalit ito ay masama sa Panginoon sapagkat ito unang-una ay hindi binabanggit sa Ebanghelyo. Matatagpuan niyo po sa aklat ng Galacia, Kabanata 1, talatang 6 hanggang talatang 9. Kaisa-isang ebanghelyo. Nagtataka ako kung bakit gano'n na lamang kabilis ninyong tinalikuran ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang ebanghelyo. Ang totoo'y wala namang ibang ebanghelyo. Subalit sinabi ko ito agad, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit sino man ang mangaral ng ebanghelyong naiba kaysa sa ipinangaral namin sa inyo, kabiman ito o isang anghel mula sa langit, dapat siyang sumpain ng Diyos. Sinabi na namin ito noon, at ngayon uulitin ko, sino man ang mangaral sa inyo ng kakaibang ebanghelyo kaysa sa tinanggap ninyo ay dapat sumpain ng Diyos. Ang tao ba o ang Diyos ang nais kong bigyan ng lugod? Hangad ko ba ang pagsang-ayon ng tao?
sapagkat kung hangad ko ay bigyang lugod pa rin ng mga tao, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Mga kapatid, bukod sa binago nilang ebanghelyo, ang ikalawa po, inaasa nila ang kaligtasan sa sarili at hindi sa biyaya ng Diyos. Basahin po natin ang aklat ng Galacia, Kabanata 2 at talatang 16. Nalalaman natin na walang sino mang itinuturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kung hindi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Hesukristo. Kaya tayo sumampalataya kay Kristo Jesus upang ituring na matuwid at sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat walang sino mang itinuring na matuwid dahil sa pagsunod sa kautusan. Ganoon din po, Roma Kabanatang 10 talatang 3, ganito rin po ang banggit, dahil hindi nila nauunawaan ang pagiging matuwid na nagbumula sa Diyos at nagsisikap sila magtayo ng sariling paraan upang maging matuwid, hindi sila nagpapasakop sa paraan ng Diyos sa pagiging matuwid. Isa pa pong talata, Titus chapter 3 verse 5. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kung hindi dahil sa kanyang habag. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng paglilinis ng muling kapanganakan at pagbabagong buhay na dulot ng banal na Espiritu. Mga kapatid, makikita po natin sa talata at maliwanag na ito'y binahagi sa atin at pinahayag na ang kaligtasan ay talagang galing sa Diyos at ang Diyos ang gumagawa nito. Sa Kanya nagbubuhat ang tunay na kahulugan, buhay at pag-asa na inaasam nating mga tao. Ang pangatlo, bakit sila tinatawag na masama ni Apostol Pablo? Sapagkat nilalayo nila ang mga tao sa tunay na pananampalataya sa Panginoon. Sa aklat po ni Mateo, Kabanata 12, talatang 13. Kay saklap ng inyong sasapitin, kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat isinasara ninyo ang kaharian ng langit sa harap ng mga tao. Palibhasa kayo mismo ay hindi pumapasok at ang mga nagnanais pumasok ay hindi nyo pinapayagang makapasok. Ganun din po sa Roma, Kabanata 16, talatang 17 hanggang talatang 18. Ganito po ang banggit. Ipinapakiusap ko sa inyo mga kapatid, mag-ingat kayo sa mga pinagmumula ng pagkakampi-kampi at mga sanhi ng pagkakatisod. Salungat sa aral na inyong natutunan, layuan nyo sila, sapagkat ang mga katulad nila ay hindi kay Kristong ating Panginoon na pinaglilingkuran, kung hindi sa sarili nilang tiyan. Dinadaya nila ang mga puso ng walang muwang sa pamamagitan ng kanilang pananalita na maganda sa pandinig at mapagkunwaring pagpupuri. Ang ikaapat, bakit sila binansagan ni Apostol Pablo ng mga masasamang manggagawa? Sapagkat nagpapalaganap sila ng maling ebanghelyo. At ito'y matatagpuan natin sa aklat ng 2 Pedro, Kabanata 2, talatang 1 hanggang talatang 2. Ngunit nooy may lumitaw na mga hubad na propeta sa gitna ng sambayanan, kung papaanong sa gitna ninyo ay lilitaw din ang mga bulaang guro. Palihim silang magpapasok ng mga maling aral na makakipinsala sa inyong pananampalataya. Itataktol nila pati ang Panginoong tumubos sa kanila, kaya't ito ay magdadala sa kanila ng mabilis na pagkakapuksa. At marami ang susunod sa kanilang mga gawang mahahalay, at dahil sa mga ito ay hahamakin ang daan ng katotohanan. Mga kapatid, para po kay Apostol Pablo, masama ang gawain ito sapagkat ito'y naglalagay ng pasanin sa mga mananampalataya at itinuturo nito ang maling paraan tungo sa kaligtasan. Kaya nga, ang ganitong gawain ay tinawag ni Apostol Pablo na masasama, sapagkat binabuloktot nito ang dalisay na ebanghelyo ng kaligtasan. Sa muli po ating balikan ng aklat ng Pilipos Kabanata 3, ang talata ay 2. Ang banggit po doon ay mag-ingat kayo sa mga aso, sa mga gumagawa ng masasama. At ating titignan yung pangatlong uri ng tao na binanggit ni Apostol Pablo na masama ang gawain. Ito yung mga sumusugat sa kanilang katawan. Ano po ba ang ibig sabihin ng mga sumusugat sa kanilang katawan? Ito po ay tumutukoy sa mga taong ginigiit yung rituals ng pagtutuli bilang basehan o karagdagan
kailangan daw para sa kaligtasan ng kaluluwa. Sa original pong salita, sa Grego, ang ginamit pong salita ni Apostol Pablo ay ang salitang katatome, na ang ibig sabihin ay pagsugat o pagputol ng laman. Ito po ay isang negatibong salita na sinasadya ni Apostol Pablo para ipakita sa kanila na ang kanilang ginagawa ay hindi banal at walang basihan, walang kabuluhan. Ito'y mga panlabas lamang na anyo. Sa madaling salita po, hindi po pinupulaan ni Apostol Pablo ang pagtutuli bilang tradisyon o medical na bagay. Kung hindi yun lang kanilang pinaniniwalaan na ito ay kinakailangan para sa kaligtasan. O bakit po kaya? Dahil ito ay ginagawa nilang panlabas na anyo lamang. Hindi naman talaga nagbabago ang puso ng isang tao kahit siya'y tuliin. At para kay Apostol Pablo, ang tunay na pagtutuli ay ang pagbabago ng puso sa pamamagitan ng banal na espiritu. Sa Lumang Tipan po, ito yung tinatawag na circumcision of the heart. Makikita natin to sa mga aklat ng Deuteronomio, Kabanata 10, talatang 16, Kabanata 30, talatang 6, gayon din po sa aklat ng Jeremias, talatang 4 ng Kabanata 4, maging sa aklat ng Levitiko, Kabanata 26, talatang 41. Subalit nais kong pansinin ang isang aklat sa Bagong Tipan na sunulat ni Apostol Pablo upang magbigay paliwanag po sa bagay na ito. Ito po ay matatagpuan natin sa aklat ng Roma, Kabanata 2, talatang 28 hanggang talatang 29. Sapagkat ang pagiging tunay na Hudyo ay hindi sa panlabas lamang, at ang tunay na pagtutuli ay hindi dahil tinuli ka sa laman. Ang pagiging tunay na Hudyo ay nasa kalooban, at ang tunay na pagtutuli na may ay pagtutuli sa puso, sa pamamagitan ng Espiritu at hindi nakasulat na kautusan. Ang karangalan ng taong iyon ay hindi mula sa mga tao kung hindi nagmumula sa ating Diyos. Sa konteksto po ng ating pag-aaral, kung ilalapat natin sa ating panahon ngayon, ang pagsugat sa katawan ay maaring itulad sa mga bagay o anumang gawaing pangrelihiyon, mga rituales at seremonya na inaakala ng tao na makakapagligtas sa kanya. Ngunit wala namang tunay na pananampalataya sa Panginoon. Ito ay katulad marahil ng pagsisimba pero hindi naman sinusunod yung mga natututunan. Pag-aayuno pero ang puso ay patuloy sa pagiging mapagmataas. Nagdarasal pero inuulit-ulit lang at hindi nauunawaan yung kanyang binabanggit at kahilingan sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang tunay na mananampalataya ay ang may puso na binago ng Diyos, hindi lang sa may katawang tinuli. Bilang karagdagan, mga kapatid, ang pagtutuli ay isang mahalagang tanda ng tipan ng Diyos kay Abraham. Makikita niyo po yan sa aklat ng Genesis, Kabanata 17. Subalit para sa mga Judaizer, ito ay ginawa nila bilang kondisyon ng kaligtasan. Subalit sa Bagong Tipan na ating nakita kanina, ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga seremonya ng kautusan. Galatia, Kabanata 2, talatang 16 at Epeso, Kabanata 2, ang talata ay 8 hanggang talatang 9. Mga kapatid, rituals without meaning is meaningless. Tandaan po natin yan. So mag-ingat tayo sa mga nagtuturo na ang kaligtasan ay pananampalataya sa Panginoong Hesus at mayroong dagdag na mga gawa. Ito po ay mali. Ang kaligtasan ay hindi ang Panginoong Hesus at seremonya at mabubuting gawa. Ang katunayan po at matatagpuan natin sa banal na kasulatan, ang kaligtasan ng isang tao na naghahanap ng daan papunta sa langit ay sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang nais banggitin ni Apostol Pablo patungkol po dun sa tinatawag nating pagtutuli, ito ay espiritual. Sa talatang 3 ng Aklat ng Pilipos, Kabanata 3, mababasa natin, sapagkat tayo ang mga tunay na tuli, yun ang kanyang sabi, na naglilingkod sa tulong ng Espiritu ng Diyos, at ang ating pagmamalaki ay nasa Panginoong Hesus at hindi sa anumang paggawa ng ating mga katawan. Mga kapatid,
Maliwanag po ang warning ni Apostol Pablo. Mag-ingat kayo, yun yung kanyang binanggit. Hindi kasi lahat ng mukhang Kristiyano ay nagtuturo ng tamang ebanghelyo. Tayo po ay maliligtas sa katotohanan na ang Panginoon ay namatay doon sa krus. Sa ikatlong araw ay nabuhay at siya'y muling babalik para sa kanyang mga inligtas. We should put our full trust in what the Lord has done on the cross at hindi sa ating mga sariling gawa. Tandaan po natin mga kapatid, hindi ang pusong may anyong panglabas ang mahalaga, kung hindi ang pusong nagpapakumbaba, pusong nagsisisi, at pusong tapat na nagtitiwala sa Diyos na nagligtas. Ang tunay na kaligtasan ay hindi tungkol sa kung gaano kakabait o gaano karami ang nagawa mong kabutihan. Salvation is not by works, but by grace, through faith in Christ Jesus alone. Mga kapatid, sa dulo po ng lahat ng ito, nais kong iwan sa inyo ang isang seryosong tanong. Saan ba talaga tayo nagtitiwala? Sa sarili nating ginagawa o sa ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin? Aming Diyos at Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa malinaw na babala na inyong ibinigay sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Sa isang mundong punong-puno ng panlilinlang, salamat po na ang inyong salita ay naging liwanag at katotohanan. Panginoon, patawarin mo po kami kung may mga pagkakataong kami ay naging kampante sa aming mga gawa o sa aming mga panlabas na anyo ng pananampalataya. Linisin mo ang aming puso mula sa maling tiwala sa sarili at itanim mo sa amin ang ganap na pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang. Tulungan mo kaming matanggihan ang anumang mga aral na lihis sa tunay na ebanghelyo. Bigyan mo kami ng tamang discernment upang wag malinlang ng mga huwad na tagapagturo at lakas ng loob upang manindigan sa katotohanan kahit na kami ay kontrahin ng daigdig. O Diyos, linisin mo po ang aming puso, isang pusong tapat, pusong lubos ang pagtitiwala sa iyo. Naway ikaw lamang ang maging sandigan at pag-asa ng aming kaligtasan, hindi ang aming sariling gawa. Sa aming pag-uwi, Panginoon, mamaya, dalhin mo po kami na may malalim na pangunawa sa iyong biyaya at matibay na paninindigan para sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aking dalangin. Amen.